Samantala, patuloy po ang hosting ng Kiwanis Club Philippines ng Sports Fest para sa mga special children. At kamakailan nga lang po ay ginawa nila ito sa Amoranto Stadium sa Quezon City. Mahigit 800 kabataan ang nakisaya at nakigulo po sa taon ng palaro na nagsimula pa noong 1982. May report si Ms. Ira Requinta ng Partido State University. Sa mahigit 3 dekada, walang puknat ang Kiwanis Philippines Luzon District sa pagbibigay importansya sa mga sports activities at outdoor activities para sa mga special children. Kaya naman nitong weekend, isinagawa sa Amoranto Stadium sa Quezon City ang taunang Kiwanis Special Games na nilahukan ng mahigit 800 kabataan. Ayon sa event organizers, layo ng kompetisyon na hikayatin ang mga kabataang ito na maging aktibo at maramdaman ang kanilang importansya sa lipunan sa kabila ng pagiging mentally challenged. Yung smile ng mga bata, hindi mo pwedeng bayaran yan eh. Diba? Kahit may mga depekto sila, may mga persons with disability, at least you can still see na they still wanted to be part of the community. And that is what we does. Diba? Masama sa ating society. Kasi yung ibang mga magulang, tinatago yung mga bata. Sa bawat event na inihanda, ramdam ang kasiyahan sa mukha ng mga batang anghel na walang ibang misyon kundi ipakita ang kanilang competitive spirit. Kaya naman, labis ang katuwaan ni Kiwanis Special Games Chairman Mark Carrion sa tagumpay ng kanilang proyekto. Yung mga bata nag-aspire po na makakuha ng medalya at kahit na nakikita yung kanilang pa hinahatak-hatak lang, talaga nagpupursige po sila. Samantala, ibinunyag naman ni former Kiwanis International President Dr. Juan Torres na minanapan nila sa mga American parts noong 1982 ang proyektong pinapatakbo nila kada taon. Started in 1982-83 when the Special Olympics came here with one of the daughters of President Kennedy, Eunice Shriver, who was the head of Special Olympics at that time. Isa sa mga plano ng grupo ay ang ihanda ang kaparehong aktibidad para sa mga espesyal na kabataan mula sa Visayas at Mindanao. Para sa PTV Sports, Ira Requinta, Partido State University. Samantala, determinado naman ang Kiwanis Club Philippines na muling buhayin ang mga larong minana natin sa ating mga katutubo. Ito'y dahil tila mas tinatangkilik na ng mga kabataan ngayon ang makabagong teknolohiya kaysa sa paglalaro ng indigenous sports. Narito ang report ni Edel Bediones ng Polytechnic University of the Philippines. Sipa, shato, tumbang preso, luksong tinik at iba pa. Ito ang ilan sa mga laro na kalakihan ng mga Pilipino na tila nakakalimutan na ng mga kabataan ngayon. Dahil sa teknolohiya, tila nalayo ang puso ng mga kabataan ngayon sa mga physical activities na nagbigay tuwa at excitement sa mga kabataan noon. Ayon kay incoming Kiwanis Club Governor at PBA lawyer Attorney Melvin Mendoza, plano nilang buhayin ang indigenous sports ngayong taon. Grew up playing sipa, patintero and everything, ano? I can see that in some children, even my own kids, I have to regulate their use of the of laptops, yung kanilang mga gadgets. I have to remind them that it's not the proper way to learn. Kaya naman, sa darating na summer break, ilulunsad ng Kiwanis Club ang Larong Pinoy. Dito ay magkakandak sila ng malapalarong pambansang torneo kung saan ang mga sporting disciplines na lalaruin ay mga tradisyonal na larong Pinoy. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na ang Kiwanis Club sa Department of Education para mas maging malawak ang kanilang programa. Inaano namin ang DepEd para katulong namin sa pag-launch ng mga ganong mga laro. Nung kabataan natin noon, ibabalik namin. Bukod sa actual tournament, balak rin ng grupo na makipag-ugnayan sa mga multinational companies at media para mas mahimok ang mga kabataan na magbalik tanaw sa mga larong minana natin mula sa ating mga ninuno. Para sa PTV Sports, Ednel Bediones, Polytechnic University of the Philippines.